Almira POV. Nagsalubong ang kilay ko, nang makarinig ng mga kalabog mula sa living room. Nagmadali akong pumunta doon, pero laking gulat ko nang bumungad sa akin ang napakaraming sundalo't polis. Nandito ka lang pala. Halos mapatalon ako sa gulat, nang may nagsalita mula sa likuran ko. Humarap ako sa taong iyon. Umuwang ang labi nang makilala siya. Siya yung lalaking lumapit sa akin dati. Anong kailangan niyo? Nahintatakutan ako nang palibutan nila ako. Ngumisi ang lalaking nasa harapan ko at sumaludo. Hi, I'm Police Major General Arnold Ravion Alconte. Napag-utusan po kami na hulihin kayo sa salang pakikipagsabuatan kay Kenny Madrigal sa salang pagnanakaw. You have the right to remain silent. Any statement you make may be used for or against you in any court of law. Ikaw ay walang karapatan na kumuha ng sarili mong abogado, kaya wala kang magagawa at habang buhay na makukulong. Napabuka ang bibig ko. Nakatulala sa lalaking malaki ang ngisi na nasa harapan ko. Nilukob ako ng takot nang umabanti siya papunta sa akin. Wala sa sariling napaatras ako na siyang ikinahinto nito. Ano bang sinasabi mo? Napakamot siya sa ulo. Miss Almira, sumama na lang po kayo nang matiwasay sa amin. Napaatras ulit ako, hindi ako sasama sa inyo. Nanginginig ang mga tuhod ko, at tila babagsak na. Miss Almira, sumama na lang po kayo. Gusto niyo bang mabugbog si Kenny? Kapag hindi ka sumama mapapahamak siya. Napahikbi ako, nakaw. Hindi magnanakaw ang kuya ko. Bawiin mo iyan. Bigla siyang nataranta. Kumunot ang noo ko. Narinig ko pa ang balisa niyang sinabi, lagot ako nito kay General. Natigilan ako nang maalala si Ronan, at nagkalakas ng loob. Kakausapin ko si Ronan. Tatawagan ko siya. Ginulo nito ang buhok. Heist. Miss Almira, si General nga po ang nagpapahuli sa'yo. Sumama na lang po kayo, para hindi masaktan si Kenny. Si Ronan ang nagpapahuli sa akin. Sa amin. Hindi totoo yan. Miss Almira, halika na po. Sayang ang oras, mapapagalitan ako ni General. Nang lumapit siya sa akin, ay saka naman ang pagtulak ko sa kanya. Nawalan siya ng balanse at napaupo. Sinamantala ko ito kaya tumakbo ako palabas. Narinig ko pa ang sigaw niya sa akin. Miss Almira, huwag ka pong tumakbo. Baka mapaano ka pa. Hindi ko siya pinansin, sa halip ay nagmadali akong makalabas. Malakas na malakas ang kabog sa dibdib ko. Habulin niyo siya. Siguraduhin yung walang galos iyan. Kundi malalagot tayo kay General. Napasinghap ako nang mabuksan ko ang main door. Napaawang ang labi ko, at nanlambot ang katawan. Napatingin sa akin ang batalyong mga pulis. Nagkalat sila sa buong paligid. Habol ko ang aking hininga. Napapitlag ako nang may humawak sa mga kamay ko, at pinusasan ito. Napahagulgol ako ng iyak. Pakawalan mo ako. Wala akong kasalanan. Pakiusap, bitawan mo ako. Hindi ko alam kung bakit nawala ang mga tao dito sa mansyon, maging si Celia ay wala din. Tanging mga sundalo't polis lamang ang nabungaran ko. Miss Almira, halika na po, please. Ayoko. Bitawan mo ako. Pilit kong tinatanggal ang posos na nasa kamay ko. Wala akong pakialam kung masakit na ang mga ito. Halika na po. May pumaradang puting kotse sa harap nila, at pilit siyang isinakay kaya wala siyang nagawa nang makapasok na dito. Si Ronan ba talaga ang may gawa nito? Hindi ako naniniwala. May tiwala ako sa kanya, na hindi niya ito magagawa sa akin. Miss Almira, huwag na po kayong umiyak. Wala naman po kaming gagawin na masama sa inyo. Napag-utusan lang talaga kami. Tumungo lang ako sa kanya, at panay ang hikbi. Sandali Jude. Iparada mo sa convenience store, bibilhan ko lang ng pagkain si Miss Almira. Huminto ang kotse sa tapat nito. Nang makababa ang Major Arnold na nagpakilala kanina, ay napatingin ako sa paligid. Ang dami palang kotse ng mga pulis ang nakasunod sa amin. Patingin-tingin ako sa unahan at sa likura, kung nakatingin ba sila sa banda ko. Huminga ako ng malalim at yumuko, habang walang ingay na binubuksan ang pinto ng backseat. Nang makalabas ako ay nakayuko, at dahan-dahan akong pumunta sa gilid ng iskinita ng convenience store, at nang makapasok ako doon, ay laking tuwa ko. Napasandal ako sa dingding nang hindi ako nakita. Mga baliw, nawawala si Miss Almira, hanapin nyo.
Mabubugbog tayo sa ginawa nyo, napakarami nyo hindi nyo pa mabantayan. Kinabahan ako nang sumigaw si Major Arnold. Napapikit pa ako ng mariin, para hindi makita at nang buksan ko ang mga mata ko, napasigaw pa ako sa gulat na tumambad sa harapan ko ang nagngangalang Jude na driver kanina. Hinihingal itong nakangiwi. Miss Almira, halika na po. Napayuko ako sa nagbabadyang pag-iyak. Mangiyak-ngiyak akong napatango, habang walang patid ang pagtulo ng mga luha ko. Hindi ko pinansin ang ibinigay na pagkain ni Major Arnold. Walang kibuan ang nangyari sa buong biyahe. Napatingin pa ako sa unahan, nang makita ang malaking karatulang may nakalagay sa tuktok ng bakal na ito na Welcome to Monte Rosa West Hacienda. Nang makababa sa sasakyan, ay namangha ako sa ganda ng paligid. Sa gilid ng dagat ay may malaking mansyon. Namilog ang mga mata ko, nang may makita na malaking statue ng Zesto sa entrance ng mansyon. Seriously, statue of Zesto. Hindi ako makapaniwala sa nakikita kong malaking statue ng Zesto, take note. Hindi lang isa kundi 20 statue of Zesto. Papaanong nagka-statue ang Zesto? Shock pa rin ako hanggang sa may tumikim mula sa likuran ko. Napamaang ako nang makita kung sino ang taong ito. Ikaw? Tig-algal na tanong ko. Bakas sa mukha ko ang gulat. Ngumiti siya sa akin. Bunso. Kuya, bakit? Ano? Sabi nila, yung mga polis. Hamalakhak siya, kaya lalong nagsalubong ang aking mga kilay. Lumapit siya sa akin, at kinuha ang dalawa kong kamay. Bago tanggalin ang lock sa mga pusos dito. Baliw talaga ang mga yon. Ang sabi ni Ronan gumawa ng paraan para mapapante ka dito. Hindi niya sinabing takutin ka. Kuya, paano napunta ang susi sayo? Saka nasaan na sila? Palinga-linga ako para hanapin ang mga polis kanina pero wala na sila. Saka ano bang nangyayari? Nagdilim ang mukha ni Kuya. Nang makita ang pusang naidulot ng pusos. Yari talaga sa akin si Arnold sa ginawa niyang ito sayo. Napanguso ako. Tama, kasalanan nila. Natakot ako ng sobra kanina. Napabuntong hininga ito. Una, nasalubong ko si Arnold at ibinigay sa akin ang susi. Pangalawa, nasa venue na sila. Venue. Pangatlo, halika na dahil parang mamamatay na si Ronan sa kaba dahil wala ka pa. Tumawa siya ng malakas, kaya nagtataka akong napatingin sa kanya. Nasaan ba siya? Inakbayan niya ako papunta sa 2 Zesto statue, nang nagsilbing parang isang daanan sa kung saan. Malalaman mo rin bunso. Masayang masaya ako para sa'yo bunso. Napahinto ako, kaya napahinto rin si Kuya nang makarating kami sa Bacana. Gulat dahil sa mga nakaset up. May nakalatag na pulang carpet sa color pink sand. Paano naging kulay pink ang lupa? Ngayon lamang ako nakakita ng pink na lupa sa mga beach. Kale cream, caramel at golden sand pa lang ang mga nakita kong lupa sa mga beaches. Napalunok ako ng lahat ng tao, ay nakangiting nakatingin sa akin. Kaliwat kanan ang mga upuan, bawat upuan ay may nakaupo. Sa mga unahan nito ay ang pamilyang Monterosa, sina Mommy, Daddy, ang 4 na anak na lalaki, nakasama rin ang mga asawa nilang malaki na ang umbok sa tiyan. Napabaling ako sa pinakasentro. Napaawang ang labi ko nang makakita ng pari, at maging si Ronan ay nandoon din, habang malapad ang pagkakangiti nito. Kuya, huwag mo sabihing ikakasal na ako. Tanong ko kay Kuya Kenny, pero ang tingin ko ay diretso lamang kay Ronan. Sige, hindi ko sasabihin bunso. Napahawak ako sa braso ni Kuya Kenny, at napaatras ng 2 beses. Mangiyak-ngiyak akong umiling. Narinig ko pa ang pagsinghap ng mga taong nakaupo, at ang pagbubulungan nila habang si Ronan ay madilim ang mukha, at nakatiim bagang sa reaksyon kong pag-atres. Napabaling ako kay Kuya Kenny at napapailing, napamaang si Kuya Kenny sa reaksyon ko. Bunso, Kuya Kenny naman ayokong magpakasal ng ganito. Malakas ang bulungan ng mga bisita, kaya naririnig pa namin. Ayaw niya bang magpakasal? Naku, lagot na, gulo to. Ang bata pa pala ng mapapangasawa ni Ronan. Mukhang ayaw naman magpakasal. Tumahimik kayo, si General papalapit na. Napatingin kami ni Kuya Kenny kay Ronan, na naglalakad papunta sa amin. Diretso ang tingin nito sa akin. Masamang tingin ang kanyang iginagawad. Madilim ang mukha at nagtataghis ang mga bagang. Napaatras ulit ako ng isa,
kaya lalong nagalit ang mukha nito. Almira, madiing tawag niya nang nasa harapan na namin siya. Napakagat ako ng labi at nangilid ang mga luha. Baby. Hinampas ko ito sa tiyan na siyang ikinasinghap ng lahat. Nakakainis ka. Akusa ko dito. Pinalubo nito ang pisngi, bago nanunuyang nagsalita. So what kung ayaw mong magpakasal sa akin? Bubuhatin at kakaladkarin kita papunta sa harap, para lang makapagsabi ka ng I do. Madiin nitong sabi. Hinampas ko ulit ito sa dibdib. Hindi iyon. Napaawang ang labi nito. Nakakainis ka. Hindi mo sinabing ikakasal na tayo. Napaiyak ako at inilahad ang kamay mula ulo hanggang paa, kagigising ko lang nang dumating ang mga tauhan mo. Kaya nakapijama pa ako, ano? Ikakasal akong nakapantulog pa. Napatawa ang lahat ng mga tao sa sinabi ko. Maliban kay Ronan na nalaglag ang panga sa akin. Baby love, nakakainis ka talaga, napahiya ako sa suot ko. Napatawa ito at napakamot sa batok. Sorry na baby love, babawi ako sa susunod na kasal natin sa simbahan. Napatitig ako sa kanya, totoo. Ngumiti siya bago ako bigyan ng halik sa labi. Opo. Naghiyawan ng malakas ang mga taong saksi, sa magiging pag-iisang dibdib namin. Sige na, sige na. Pagtutulak ni Kuya Kenny kay Ronan. Bumalik ka na doon at kami ay lalakad na. Tumango si Ronan at patakbong bumalik sa tabi ni Father. Inalalayan ako ni Kuya Kenny, hanggang sa makarating kami sa tapat ni Ronan. Ingatan mo ang kapatid ko, kundi itatakas ko ulit siya sayo. Pananakot ni Kuya bago ibigay kay Ronan ang kamay ko. Ngumisi si Ronan. Kung magawa mong may layo siya sa akin. Napailing si Kuya bago ngumiti, at tinapik sa balikat si Ronan. Iginaya ako ni Ronan sa harapan ni Father. Masaya ang lahat sa magiging kasalan namin. Humiyaw ang mga ito nang parehas kaming mag-I do ni Ronan. Nang mapadako ang seremonya sa pagsusuot ng singsing. Kinuha ni Ronan ang singsing na isusuot sa akin, bago kunin ang kamay ko. I promise. What is this? Madilim ang mukha nito. Napasinghap kami sa ginawang pagsigaw, at pagmumura ni Ronan. Masama ang tingin nito sa kamay ko. Kaya wala sa sariling napatingin din ako. Napalunok ako sa kamay ko, ngayon ay kitang-kita ang pasa sa maputi kong balat dahil sa posas kanina. Bumaling si Ronan kay Arnold. Arnold, what did you do to her? Bubwit ka talagang madaldal ka. Napatawa ako nang magtago sa ilalim ng upuan si Arnold, napabaling pa ako kay Father na nakangiwi kay Ronan, dahil sa pagmumura nito. Kinurot ko si Ronan sa tagiliran. Kaya napadaing ito. Napanguso ako at iwinagayway ang kamay ko. Sige na Ronan, isuot mo na ang singsing, para tuloy na ang kasal. Napabuntong hininga ito, bago sinaman ulit ng tingin si Arnold, at humarap ulit sa akin ng nakangiti. Ngumiti din ako sa kanya, bago tumango. I promise baby love, na ikaw at ikaw lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko, hanggang sa kamatayan. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng mga magiging anak natin. Itong singsing ang tanda ng pag-ibig, at katapatan ko sa iyo na walang hangganan. Ngumiti ako sa kanya, bago kunin ang singsing at isuot sa kanya. First, thank you sa pagdating sa buhay ko, namin ni Kuya Kenny. This ring is a sign na habang buhay hanggang kamatayan, ikaw at ikaw lang din ang mamahalin ko. Kayo nang magiging mga anak natin. I love you so much. I love you more, baby love. I now pronounce you husband and wife, said the priest. You may kiss the bride. Dinama ko ang isang malalim na halik na ginawa ni Ronan. Malakas na nagpalakpakan ang mga tao sa paligid namin. Finally, tapos na ang kasal namin. Makakainom na ako ng zest o. Napanguso ako. Bakit ba? Nauuhaw na kami ng baby ko sa tummy. 5 buwan ang lumipas mula nang ikasal kami ni Ronan. Magpipitong buwan na ang tiyan ko. Sa loob ng 5 buwan ng pagiging mag-asawa namin, ay masasabi kong masaya talaga ako, pero may mga araw na hindi, tulad na lamang ngayon. Naiirita ako sa kanya. Pilit akong nakikipag-agawan ng kamay ko kay Ronan. Ayokong pumasok sa building na yan. Natatakot ako. Baby love, umayos ka. Baka kung mapaano ang baby natin. Sa ayoko ngang pumasok dyan Nangilid ang mga luha ko. Ayoko nga. Napabuntong hininga siya sa inasal ko.
Hinimas niya ang buhok ko, bago marahan akong niyakap. Don't cry baby love. Need natin magpa-check sa doktor. Ayaw mo naman sigurong may mangyaring masama sa baby natin di ba? Umiling ako sa kanya, kaya tumunghay siya sa akin, at hinawakan ang magkabila ang pisngi ko. Please baby love. Humikbi ako, pero natatakot ako. Huwag mong papakinggan sina mommy at daddy, ayan tuloy na pe-pressure ka. Pero kasi, baby love, okay lang naman kahit anong gender ng baby natin. Ang mahalaga ay malusog siya di ba? Napanguso ako bago tumungo. Bakit kasi wala sa lahi niyo ang babae? Nape-pressure tuloy ako na sana ay babae ang anak natin, since babae ang gusto nila. Tama yun. Ang gusto nila ay babaeng apo. Although sinabi naman nilang okay lang din ang apo na lalaki, pero nakaka-pressure din kasi, na pinapanalangin nila na babae dapat ang magiging anak ko. Don't mind them baby love. Tumango ako sa kanya bago ngumiti. Sorry kung palagi akong sakit ng ulo mo, saka kung palagi akong moody, lalo na ngayon na kaunting bagay lang ay iiyak na ako. Marahan niyang pinisil ang pisngi ko, bago ako binigyan ng mabilis na halik sa labi. It's okay baby love, naiintindihan ko naman na ganyan talaga ang buntis, madaling mairita. Salamat Ronan. Nalukot ang mukha niya, na siyang ikinatawa ko ng malakas. Ronan Mai. He doesn't want to be called by Ronan. He wants me to call him as his baby love too. Okay, baby love. Ngumisi siya sa akin, bago ako halikan ulit ng mabilis sa labi. Napanguso ako sa kanya. Nakakarami na taa. Let's go baby love. Baka naghihintay na si doktora. Tumango ako sa kanya. Hinawakan niya ng mariin ang kamay ko, pero hindi ganon kahigpit para masaktan ako. Dahan-dahan kami kung maglakad, dahil nag-iingat daw siya na hindi kami mapahamak ni baby, lalo't medyo may kalakihan na ang tiyan ko. Good morning Doktora Ana. Masayang bati ko sa medyo may katandaan na babae. Ngumiti siya sa pagkakita sa amin ni Ronan. Good morning, Mr. and Mrs. Monterosa. Nilapitan niya ako at hinawakan sa kamay. Ready ka na bang malaman ang gender ng baby mo iha? Opo, doktora. May ibinigay ito sa aking lab gown, na sinusuot ng mga buntis. Nang maisuot ko na ito, agad akong inalalayan ni doktora at ni Ronan na mahiga. Nilagyan ng doktora ang tiyan ko ng parang isang gel, tapos may itinutok ito sa tiyan ko, pagkatapos noon ay nakarinig kami ng tunog mula sa monitor. Tingnan niyo po Mr. and Mrs. Monterosa, ayan po ang baby niyo. Ipinakita niya sa amin kung nasaan ang baby namin. Nangilid ang mga luha ko. Ang baby ko. Congratulations, lalaki po ang gender ng baby niyo. Napangiti ako, akala ko madidismaya ako kapag nalaman kong lalaki ang anak ko, pero kabaligtaran ang nangyari. Imbis na malungkot sobrang saya ang nararamdaman ko, nang makita sa monitor ang baby ko. Napatingin ako kay Ronan nang hawakan niya ang kamay ko. Ngumiti siya sa akin bago tumungo, kaya ngumiti din ako sa kanya. Nang matapos ang check-up at nakapagbihis na ako, nagpaalam na kami kay doktora. Marami pong salamat doktora. You're welcome. Ilang buwan na lang at mangganganak ka na, kaya dapat, healthy foods lang ang kakainin, mag-iingat ka. Tumango kami ni Ronan sa kanya bago lumabas. Ronan. Baby love, hindi importante ang gender. Ngumiti ako sa kanya. Hindi naman yun eh. Kumunot ang noo niya. Ano? Napanguso ako sa kanya. Paano ang mana mo? Lalaki ang baby natin. Wala kang mana na makukuha, kay baby na ibibigay ang mana na dapat sa'yo. Tumawa siya ng malakas. Okay lang baby love, hindi naman mana ang habol ko, and beside may pera ako. Kaya kung buhayin kayo without their help ang money, hindi ba sila madidisappoint sa baby natin? Nalukot ang mukha niya. Bakit sila madidisappoint baby love? Nanlaki ang mga mata ko. Mali ata ang pagkakaintindi niya sa sinabi ko. Ayaw mo ba sa baby natin? Nagdilim ang mukha niya, nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Hindi mahal na mahal ko kayata. Nagbago ang itsura niya, mula sa kaninang mabangis na pagmumukha, ngayon ay malamlam na. Really? I bit my lower lip and quickly kissed him in the lips. Syempre naman, baby kaya natin ito. Niyakap niya ako. Kaya mahal na mahal kita eh. Sus nambola ka pa. Napahalakhak ako sa kanya. Ikaw lang naman ang binobola ko.
Tumawa siya ng malakas, walang pakialam kung pinagtitinginan na kami ng mga tao sa paligid. Hinampas ko siya ng malakas sa dibdib, sabay kaming napadaing sa sakit. Grabe ang tigas talaga ng chest ng isang to. Para tuloy gusto kong makita ang abs niya. Namula ang magkabila ang pisngi ko, nang maalala ang hubad na katawan niya. Tumikim si Ronan at bahagyang sinundot ang tagiliran ko, kaya napaigtad ako. Oy, si Baby Love namumula, naaalala siguro ang kababalaghang ginagawa natin. Nagsiyakyatan ata lahat ng dugo ko sa mukha, sobrang pula na siguro nito. Namawis ako sa pang-aasar niya. Kainis. Guilty ako kasi totoo. Tinalikuran ko siya, at nagsimulang iwan siya doon na parang baliw sa kakatawa. Kakainis siya. Napaigtad ako nang akbayan niya ako. Ang Baby Love ko hindi na mabiro. Tiningala ko siya dahil sa matangkad siya sa akin. Dinilaan ko siya, kaya lalo siyang tumawa. Baby Love, you always making me happy. Yeah right. You always making fun of me. Lalo siyang tumawa, kaya napasimangot ako sa kanya. Buo na naman ang araw niya sa pang-aasar sa akin, samantalang ako ay sira na naman, dahil sa pagkabonet sa kanya.